Mag-best friend simula noong bata pa sina Asher at Maven. Ngunit nagkalayo silang dalawa at walang kahit anong communication ng 5 taon simula nung umalis sa bansa ang dalaga. Kaya naman, nang muli silang magkita ay para silang nagsimula muli sa umpisa. Sa muli nilang pagkikita ay doon muli napatunayan ng dalawa na walang nagbago. Gusto pa rin nila ang isa't isa. Kaya para malaman na compatible silang dalawa, ay sinubukan nila ang 7-day trial bilang magkarelasyon. Ngunit hanggang saan kaya sila dadalhin ng desisyong ito? Asher, dalian mo! Maaabutan na nila tayo! Sigaw ni Maven sa kaibigan habang tumatakbo. Sandali lang! Baka madapa ka, tumingin ka sa dinadaanan mo. Ako nung bahalang tumingin sa likuran natin kung nandyan na sila. Mag-focus ka sa dinaraanan mo. Sagot naman ni Asher. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa hindi na sila abutan ng mga grupong nang aaway kay Maven. Nakita kasi ni Asher ang kaibigang si Maven na pinalilibutan ng grupo ng mga kalalakihan at ilang kababaihan sa labas ng kanilang school. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Asher na tulungan ang kaibigan na makaalis doon. Habol hininga silang nauupo sa ilalim ng isang malaking puno at napasandal doon. Ano na naman bang ginawa mo? At inaabangan ka na naman sa labas ng school? Tanong ni Asher sa dalaga. Napahawak sa kanyang dibdib si Maven habang hinihingal. Sira ulong yun. Hindi ko lang pinatulan yung kaibigan nilang patay na patay sa akin. Nagalit na. Anong gagawin ko? Ayaw ko naman sa mukhang gangster na yun na parang 1 linggong hindi naligo. Napatingin si Asher sa kaibigan dahil sa narinig. Dahil lang dun? Tumango naman ang dalaga. Bakit ka hinarang? Anong sabi sa'yo? Gusto akong dalhin sa kanilang boss daw at bigyan ko raw ng chance. Mga abno talaga? Natawa silang pareho. Napapailing ang binata dahil sa reaksyon ng dalaga na mukha talagang naiirita. Alam mo, tuwing magkikita na lamang tayo, palagi na lang dahil may gulo. Pansin mo? Tanong ng binata. Oo nga eh. Minsan, nagkita pa tayo dahil tumakas ka sa inyo para gumala, tapos hihilahin mo ako para idamay. Minsan naman, kapag nagugutom ka, makikita na lamang kita sa labas ng bahay at hihilahin ako papunta sa tindahan para maging tagabayad. At ang madalas ay ipagtanggol ka sa mga loko na yun. High school ka pa lang, Maven, pero puro kalokohan ang pinapasok mo. Kababae mong tao pero sakit ka ng ulo ko madalas. Ngumuso naman ang dalaga. Kung makapagsalita naman to, kagagraduate mo pa lang naman ng high school ah. Kung makasermon ka, daig mo pang matanda. Tsaka, bakit ngayon ka lang nagrereklamo? Mga bata pa lang naman tayo, ikaw na yung palagi kong inaabala. Hindi ka pa ba sanay? Natawa ang binata. Siyempre, sanay na. Kaya lang, iba nung bata pa tayo at iba ngayong high school ka na at college ako. Nakalimutan mo atang 4 na taon ang agwat natin. Kaya hindi na pareho ang buhay natin sa pag-aaral. Busy na ako. Dapat magpaka-busy ka na rin. Busy naman ako ah. Saan? Ang tumakbo sa mga mokong na yon? Ang guluhin ako? At ang tumambay sa bahay kapag nagugutom ka para abalahin si Lola na ipag-bake ka ng cookies? Busy ka nga. Napairap si Maven. Shh! Puro mga bad side ko lang mga nakikita mo ah. Hindi mo man lang ako pinuri sa magaganda kong nagagawa. Para kang hindi best friend. Kunwari pang nagtatampong saad nito. Bakit? May nagawa ka na bang maganda sa buhay na ikinatuwa ko? Ngumuso ang dalaga at kunwari nag-isip. Wala. Natawa si Asher. Titams? Kaya nga wala akong mapuri sa'yo dahil wala ka pa namang nagagawang maganda. Grabe siya oh. Mamimiss mo rin ang kalokohan ko at masasabi mo na lang na sana mas marami pa akong kalokohan na gawin kasama ka. Nagsalubong ang kilay ni Asher sa pagtataka. Anong sinasabi mo? Nagbuntong hininga si Maven at tiningnan ng kaibigan. Aalis na ako, Ash. Aalis? Saan ka naman pupunta? Dadalhin na ako sa ibang bansa ni Mommy at Daddy. Doon kasi ang magiging trabaho nila for 5 years. Kaya doon na rin ako magtutuloy ng pag-aaral. Hindi agad nakasagot ang binata. Natigilan ito at hindi alam ang sasabihin dahil hindi niya inaasahan ang sinabi ng kaibigan.
Nakaramdam din ito ng lungkot sa isipin na hindi na niya makikita ang kaibigan na sanay pa naman siyang kinukulit araw-araw. Huy, okay ka lang? Tanong ni Maven nang mapansin ang pananahimik ng kaibigan. Ha? Oo, okay lang. Magpakabait ka ron Pagbalik ko, dapat may asawa ka na. Asawa agad, hindi nga magka-girlfriend eh. Mahina ka talaga. Kapag ako nag-college na, magbo-boyfriend ako ng gwapong mayaman. Natigilan si Asher at napatingin sa kaibigan. Maven, Tawag nito sa dalaga. pagbalik mo at wala pa rin akong girlfriend, tapos wala ka ring boyfriend, tayo na lang kaya. Subukan lang natin. Napatitig ng ilang segundo ang dalaga sa kanyang kaibigan bago ngumiti kaya nakahinga ng maluwag si Asher. Sige ba? Pero kapag may boyfriend na ako pagbalik ko, sorry ka na lang, gagawin na lang kitang abay sa kasal namin. Sige, kung may magkakamali sa'yo, good luck sa kanya. Grabe ka talaga sa akin. Lingid sa kaalaman nilang pareho ay meron silang gusto sa isa't isa na pilit nilang itinatago. Itinago ni Asher na gusto niya ang kaibigan dahil sa bata pa ito. Balak niyang sabihin ang nararamdaman kapag college na ang dalaga. Samantala, itinago naman ni Maven ang nararamdaman sa binata sa takot na baka kapatid lamang ang tingin nito sa kanya dahil sa agwat ng kanilang edad. Kaya naman hanggang sa umalis na ang dalaga ay naging mga sarili lamang nila ang may alam ng totoo nilang nararamdaman para sa isa't isa. Naging busy silang pareho sa pag-aaral, kaya naman nawala na sila ng kontak sa isa't isa sa loob ng 5 taon na nasa ibang bansa si Maven. Kaya naman, nang makabalik na ito ay hindi alam ni Asher at hindi rin alam ng dalaga kung paano muli makakausap ang binata. Kamusta naman ang LA girl? May nabingwit ka na bang afam? Tanong ni Viala sa kaibigan. Maraming afam pero walang nabingwit. Sagot naman ni Maven. Bakit naman? Ayoko ng afam at ayaw rin ata sa akin ng mga afam. It's a tie. Natawa ang mga kaibigan ni Maven na kasama niya sa bar. Kauuwi lamang nito kahapon mula sa ibang bansa pagkatapos ng 5 taon. Hindi siya nawala ng kontak sa mga kaibigan dahil may GC naman silang 6. Anong plano mo ngayon? Magtatrabaho ka ba at susunod sa yapak ng parents mo? Tanong naman ni Alea habang nilalaro ang hawak na baso na may lamang yelo at alak na siya mismo ang nagtimpla. Parang gano'n na nga. Ipapasa raw sa akin ang kumpanya kapag kaya ko na, sabi ni Dad. Sa ngayon, baka magtrabaho muna ako sa kanila bilang architectural team leader. Sagot ko naman. Oh, maganda nga yan. Mas okay naman talaga na pag-aralan mo muna rin ang pagpapatakbo ng family business nyo bago mo pasukin ang pamumuno. Sagot naman ni Viala habang tumatango. Naging busy ang magkakaibigan sa kamustahan at usapang pagtatrabaho habang nag-iinom ng gabing iyon. Nang lumalim na ang gabi, ay nagkayayaan na rin ang mga ito na umuwi. Kinabukasan ay naisipang mag-grocery ni Maven dahil walang laman ang ref nito sa kanyang kondo. Sa tagal niyang nawala ay ngayon lamang niyang muling binuksan ang kanyang mga appliances sa unit niya. Dapat pala naglista muna ako bago mag-grocery. Di ko tuloy alam kung ano ang mga bibilhin ko. Saad ng dalaga habang tulak-tulak ang cart na wala pa ring laman. Hindi alam kung ano ang unang bibilhin. Maven? Tawag ng isang ginang sa pangalan ng dalaga. Nagtataka namang nilingon ni Maven ang nagmamay-ari ng boses. Tita! Gulat na saad ni Maven nang makilala ang mama pala ni Asher ang tumawag sa kanyang pangalan. Maven, iha! Ikaw nga! Kailan ka pa nakauwi? Nakangiti nitong tanong sa dalaga. Nung isang araw lang po, tita. Kamusta po kayo? Okay lang naman. Ikaw, kamusta ka? Lalo kang gumanda. Nakaramdam naman ng hiya ang dalaga. Salamat po. Oo nga pala, birthday na ni Papa sa Saturday. Punta ka ha? Saturday po? Oo, punta ka ha? Hihintayin kita. Nakangiting saad ng ginang. Sige po. Nag-aalangang sagot naman ng dalaga. Sige, una na ako. Hintayin kita sa Saturday. Bye! Bye po.
mapilit na ngiti ang naibigay ng dalaga sa ginang habang kumakaway dahil sa kaba at hiya. Dahil makalipas ang 5 taon, ngayon lang muli sila nagkita. Napaisip ang dalaga habang namimili. Kung pupunta ako, magkikita ulit kami ni Ash. Kung nandun man siya sa kanila. Pero paano kung may girlfriend na yun o asawa? Tss, bahala na nga. Pagkausap nito sa sarili. Namili lamang si Maven ng mga stock para sa kanyang kondo. Pagbalik ay inayos lamang niya ang mga pinili sa kanyang pantry, sa kusina at sa ref bago naupo sa sofa at tinawagan ang ina. Hello, Mom? Oh, napatawag ka. May problema ba? Wala naman po, pero may itatanong lang po sana ako. Sige, ano yon? Nakita ko po kasi ang mommy ni Asher. Asher? Yung best friend mo dati? Opo. Oh, what's the problem? Naimbitahan po ba kayo o ang pamilya natin sa birthday ng lolo ni Asher? Napaisip ang kanyang ina mula sa kabilang linya. Hindi. Bakit? In-invite ka ba? Opo eh. Sa Saturday daw po. Oh, okay. Di pumunta ka. Nakakahiya naman kung hindi ka sisipot. Inimbitahan ka naman pala. Hindi po ba kayo sasama? Nako, hindi Maven. Paalis kami ng daddy mo sa Saturday. May business trip kami, di ba? Ayaw mo namang sumama. Naalala bigla ni Maven ang pagyaya sa kanya ng kanyang parents na sumama naman sa mga business trip. Pero tumanggi ang dalaga. Pagod pa kasi ako sa biyahe, Mom. Kauuwi lang natin, di ba? Sige na po. Ako na lang po ang pupunta sa Saturday. Bye. Okay, bye. Pagkababa ng tawag ay napahiga sa sofa ang dalaga at napatulala sa kisame. Nakakaramdam na naman siya ng kaba sa isipin na magkikita muli sila ng kaibigang si Asher. Paano ko kaya siya i-approach? Ang tagal na naming hindi nagkita at walang kontak. Para na naman kaming magsisimula sa umpisa nito. Napabuntong hininga si Maven at napapikit. Ilang araw na hindi mapakali si Maven hanggang sa dumating nga ang araw ng Sabado. Ang araw ng muling pagkikita ng kaibigang naiwan na si Asher. Dala ang kanyang regalo ay bumaba ng kanyang sasakyan si Maven habang kinakabahan na nakatingin sa malaking bahay sa tapat. Parang kailan lang nung nakatayo ako rito para abangan siya dahil magpapalibre ako. Napabuntong hininga si Maven sa alaalang iyon. Maven? Napatalon ang balikat ni Maven dahil sa gulat nang tawagin siya ng mommy ni Asher. Tita! Nginitian siya nito at nilapitan. Bakit hindi ka pumapasok sa loob? Kanina ka pa ata riyan. Hindi naman po. Kararating ko lang po. Nako, ikaw talaga. Dati naman hindi ka nahihiyang kalampagin ang gate namin kapag hinahanap mo si Asher. Halika na sa loob at kumain ka na muna. Nakaramdam ng hiya si Maven dahil sa sinabi ng ginang. Sige po. Hawak siya sa kanyang braso ng ginang at marahas na hinila papasok sa loob ng kanilang bakuran kung nasaan ang kanilang pamilya at mga bisita. Happy birthday, Pulo! Bati ng dalaga sa matandang lalaki ng pamilya. Nginitian naman siya nito. Oh, ikaw na ba yan, Maven? Opo, mano po. Kaawaan ka ng Diyos. Napakaganda mo pa ring bata. Hindi ka na ba pala gutom ngayon? Tanong ng lolo. Napapahiya namang ngumiti ang dalaga. Nagtawanan din ang mga nandoon na kilala si Maven. Hindi na po, lolo. Diet na po ako ngayon. Nahihiya naman niyang sagot. Nag-uusap-usap pa sila at mga nagkamustahan. Samantala, dumating naman si Asher galing sa trabaho at nagtataka sa pinagkukumpulan ng kanyang pamilya. Mama, sinong kausap nila lolo at parang ang saya-saya ng usapan? Tanong ni Asher nang salubungin siya ng kanyang ina. Halika iho, matutuwa ka rin sigurado. Oh, bakit? May clown ba si lolo? Anong clown? Anong palagay mo sa lolo mo, 7 years old? Sabi niyo kasi matutuwa ako. Napapailing na lamang ang kanyang ina habang hila siya patungo sa garden kung nasaan sina Maven. Nang makalapit na si Asher ay dahan-dahan namang lumingon ang dalaga habang nakangiti dahil sa lolo ng binata. Natigilan si Asher at napatitig kay Maven.
Si Maven naman ay unti-unting nabura ang ngiti nang makita ang binata dahil sa hiya at kaba. Maven? Gulat at nauutal na tawag ni Asher sa pangalan ng dalaga. Nahihiya man ay ngumiti muli ang dalaga. Hi! Maiwan na muna namin siguro kayo, no? Tara na, pa! Marami pang bisita roon. Saad ng ginang at hinila ang ilan pa sa kanila palayo sa dalawa. Nang makaalis na ang mga ito ay nahihiyang nagkatinginan ang dalawa. Kailan ka pa nakabalik? Tanong ng binata. Nung isang araw pa lang. Paano mo pala nalaman na birthday ni Lolo ngayon? Si tita, nagkita kami ni tita sa mall habang nag-grocery ako. Then, in-invite niya ako. Okay lang naman, di ba? Napalunok ang binata. Oo naman. Bakit naman hindi? Wala lang. Kumain ka na ba? Busog pa. Napataas ang kilay ng binata. Himala. Hindi ka na ba nangungulit para kumain ngayon? Pabiro namang umirap ang dalaga. Hindi na no, diet na ako ngayon. Natatawang saad pa nito. Buti naman, dahil kahit may trabaho na ako ngayon, baka mamulubi ako sa'yo kung ikaw pa rin yung dating Maven na laging kumakalampag sa gate kapag may cravings. Sabay silang natawa. Hoy, grabe ka naman sa akin ah. Dati yon, hindi na ngayon. Tumatawang sagot naman ng dalaga. Nagtuloy-tuloy ang kanilang usapan hanggang sa hindi na nila maramdaman ang pagkailang sa pagitan ng isa't isa. Para silang bumalik sa dati na sobrang close dahil sa naging usapan nilang iyon. Sigurado ka bang hindi na kita ihahatid sa inyo? Tanong ni Asher nang ihatid niya sa labas ng kanilang bahay ang dalaga. Nako, hindi na. Tsaka hindi naman ako sa bahay na uwi sa kondo ko. Parehas pala tayo. Minsan lang ako umuwi rito kapag may okasyon na kagaya nito. Talaga? Akala ko dito ka pa rin nakatira. Ngumiti ang binata. Hindi na. Malayo kasi ito sa trabaho ko. Kaya kumuha na lamang ako ng kondo na malapit sa workplace ko. Ganun ba? Ako kasi palaging walang kasama sa bahay. Kaya bumukod na lang din ako. So paano? Una na ako Pasabi na lang kina tita, salamat. Nakangiting saad ni Maven. Sige, makakarating. Nang akmang bubuksan na ni Maven ang pinto ng kanyang kotse, ay nagsalita muli si Asher. Maven. Pwede ko bang makuha ang number mo? Bonding tayo kapag hindi ka busy, gaya dati. Kung okay lang naman. Nahihiyang tanong pa ni Asher. Natigilan pa si Maven, pero kalaunan ay pumayag din naman. Ngumiti ito. Sige ba, akin na ang phone mo. Nang maibigay na ni Asher ang kanyang cellphone, ay inilagay agad ng dalaga ang kanyang number bago ibinalik sa binata ang phone nito. Tawagan mo na lang ako kung kailan. Sige, salamat. Ingat sa pagmamaneho Sige, salamat ulit, bye. Matapos magpaalam ay sumakay na rin sa kanyang kotse ang dalaga at umalis sa lugar ni na Asher. Nakangiti naman ang binata habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ni Maven. Ang laki na ng pinagbago niya. Lalo rin siyang gumanda kahit nabawasan ang taba ng kanyang pisngi na dati ay parang siopaw. Natatawang saad pa ng binata. Samantala, nakangiti naman habang nagmamaneho pa uwi ang dalaga. Mas gumwapo siya ngayon, pero malakas pa rin mang asar. Parang walang nagbago. Naiiling nitong saad habang nakangiti. Dahil sa naging usapan nilang iyon ay nasundan pa ang kanilang pagkikita para magbonding hanggang sa unti-unti ay bumalik sila sa dati. Here. Saad ni Asher na may inaabot kay Maven. Munchkins! Na-miss ko to! Favorite mo yan di ba? Tanda mo pa pala? Wala naman akong nakalimutan tungkol sa'yo. Ikaw lang naman tong nakalimot. Natigilan sa pagkagat si Maven sa kanyang pagkain dahil sa narinig. Pasimple namang sinisilip ni Asher ang dalaga para alamin kung effective ang kanyang pag-iinarte. Hoy! Hindi ako nakalimot no? Anong sinasabi mo riyan? Salubong ang kilay na tanong ni Maven sa binata. Hindi. Hindi mo na nga ako kinontak ng 5 taon. I need an explanation. Napataas ang kilay ng dalaga. Nagpipigil naman ng ngiti ang binata. Sino ka naman dyan? John Lloyd Yarn?
Explain now, Maven Velostas. Ginost mo ang best friend mo ng 5 taon tapos babalik ka na parang walang nangyari. Tapos ano? Bati na agad tayo? Hindi dapat ganun. Napakibit balikat na lamang si Maven at tiningnan ng matalim ang kaibigan. Hoy, Mr. Asher Remington, hindi ako ng ghost. Tsaka, wala naman akong ginawang masama para suyuin ka. Nawalan lang ako ng time na kontakin ka. Tsaka, kasalanan ko ba na marupok ka? Kaya bati na agad tayo? Nakanguso pa nitong Saad sa kaibigan. Palibhasa alam mo kung paano ako kunin at palambutin eh. Hoy, teka nga, kung sino-sinong artista nang ginagaya mo Architect ka, di ba? Bakit kung makapag-emote ka riyan, dinaig mo pa sina Daniel Padilla at John Lloyd? Ngumiti naman si Asher. Wala lang, feel ko lang. Bakit ba? Kung naiinggit ka, edi gayahin mo sina Catherine at Bea. Bakit? Hindi naman kita ex Nagsalubong ang kilay ni Asher sa pagtataka. Huh? Mag-ex na sila, di ba? Nako, mahina ka talaga sa chismis. Ewan ko sa'yo. Mag-explain ka na kung bakit umiyak ka ng 5 taon. Ginajaming mo pa ako para hindi ka makapag-explain eh. I deserve an explanation as your best friend, Maven. Oo na. Ang arte mo rin eh. Good. Explain. Humalokip-kip pa ang binata at handa nang makinig. Kasi nga, nalaglag ang gamit kong phone nung makarating ako sa LA. Hindi ko naman sa ulo ang number mo nun eh. Tapos, hindi ko rin mahanap ang social media mo that time. Hanggang sa maging busy na ako. Nag-aaral kasi ako habang tinetraining ng mommy sa trabaho, kaya nawalan ako ng time sa mga social media. Okay na ba yon? Mahabang paliwanag ni Maven. Bakit tinetrain ka na agad ni na tita? Nag-aaral ka pa. Para raw hindi ako mangapa. After ko kasi makagraduate, diretso na ako sa company namin. Pero as a team leader muna ng architectural department. Natigilan ang binata. Architect ka rin? Oo. Pati pangarap ko, ginagaya mo. Hoy, ang kapal na mukha mo sa part na yan Kahit hindi ko alam na architect ang kinukuha mo nung college ka, iyon pa rin ang plano ko para sa sarili ko. Huwag kang ang ano dyan. Natatawang Saad ng dalaga kaya natawa na rin ang binata. We mo mukha mo, dilulo ka. Tara na nga at kumain na tayo. Gutom na ako. Akala ko ba diet ka na? Nakailang donut ka na Gutom ka pa rin? Gabi na po, malamang maghahanap na ng rice ang tiyan ko. Ngumiti ang binata. Palusot pa. Ang sabihin mo, ikaw pa rin ang Maven na mayat maya na lamang gutom. Oo na, akala mo naman hindi siya nagugutom eh. Pabiru pa ang inirapa ng dalaga si Asher. Inakbayan naman siya ng kaibigan at sabay na naglakad palabas ng coffee shop na kanina pa nila tinatambayan. Okay, kakain na tayo at baka magalit pa ang dragon sa loob ng tiyan mo. Dito ka pa mga lampag kagaya ng ginagawa mo noon sa gate namin. Sinamaan lang ng tingin ng dalaga ang kaibigan at nagpatianod sa paglalakad dahil akbay siya nito. Kumakain ka pa ba ng mga tapsilog sa karinderya? Tanong ng binata. Oo naman. Pero teka, ang yaman-yaman mo na pero tinitipid mo pa rin ako? Ilibre mo naman ako sa mga fine dining restaurant, yung mga ganun. Tinatanong ko lang naman dahil baka hindi ka na kumakain ng mga ganun. Siyempre, LA girl ka na. Pinagtaasan niya ng kilay ang binata na nakaakbay pa rin sa kanya at mahinang siniko ang tiyan ng kaibigan kaya natawa ito. Tigilan mo nga ako. Nag-LA ako para mag-aral habang nagtatrabaho, hindi para mag-inarte. Nakarating silang dalawa sa isang maganda at kilalang fine dining resto. Habang kumakain ay nagkwakwentuhan pa rin ang mga ito tungkol sa mga nangyari sa kanilang buhay sa loob ng 5 taon. Ibig mong sabihin, walang tumagal sa iyong girlfriend? Natatawang tanong ni Maven sa binata. Sinamaan ng tingin ni Asher ang dalaga. Nakakatawa yun. Tumikhim si Maven para pigilan ang pagtawa. Sorry, pero pwedeng malaman kung bakit walang tumagal sa iyong girlfriend? Ikaw ba ang iniiwan o ikaw ang nang iiwan? Ako ang iniiwan. Oh, saklap naman. Pero bakit? Gwapo ka naman, mayaman, mabango, matangkad, maputi. Ano pa ba? Mabait minsan at mukha namang maalaga. Anong naging problema? Habang nagsasalita ang dalaga ay nakatitig sa kanya ang binata. Sa isip pa ni Asher ay bakit ang kaibigan niyang ito ay nakikita ang mga katangian niyang iyon. Pero ang mga naging ex niya ay hindi. Hoy,
Alam kong maganda ako, pero sagutin mong tanong ko at huwag mo akong titigan. Natauhan ang binata. Ha? Sabi ko, bakit ka iniiwan? Siguro hindi ka mabait sa kanila, no? Mabait ako. Hindi lang nila nakikita sa akin ang mga sinabi mo. Nagtaka si Maven. Ha? Bakit naman? Bulag ba ang mga naging girlfriend mo? Biro pa nito. Seriously, Maven? Bakit nga kasi? Baka naman kasi hindi mo naman ipinaramdam at ipinakita sa kanila. Bakit naman ikaw? Kahit hindi ko naman talaga ipakita o iparamdam sa'yo kung sino talaga ako. Napansin at alam mo lahat ng yun. Malamang, mag-best friend tayo at magkababata. Uhugin pa lang ata tayo, magkasama na tayo sa buhay eh. Anong gagawin ko? Hindi nila naramdaman eh. Ikaw, may naging boyfriend ka ba dun? Tanong naman ng binata kay Maven. Meron. Hulaan ko. Hindi rin tumagal sa'yo, no? Nagtaas ng kilay si Maven. Excuse me, 2 years ang itinagal namin, no? Natigilan ang binata dahil sa narinig. 2 years. Samantalang hindi man lang umabot sa 1 year ang 3 niyang naging ex dahil palagi siyang iniiwan. 2 years? Matagal din ah. Pero bakit kayo nag-break? Nag-propose eh. Nagsalubong ang kilay ni Asher sa pagtataka. Nag-propose? Oo. Nag-propose naman pala eh. Bakit nauwi sa hiwalayan? Hindi pa ako ready nun. Nagtaka ang binata. Bakit? Napabuntong hininga ang dalaga. Hello! Nag-aaral pa ako noon at busy rin sa training ni na mommy. Ipinaliwanag mo naman ba sa kanya ang dahilan mo kung bakit ka tumanggi? Oo naman. Sinabi ko pa ngang kung willing pa siyang maghintay. Pero hindi raw eh. Di wag. Sinong tinakot niya? Natawa bigla ang binata dahil sa huling sinabi ng kaibigan. Bakit ka galit? Nakakainis kasi. Madaling-madali ang mokong akala mo mauubusan ng asawa eh. Baka talaga namang sure na siya na ikaw ang gustong makasama niya sa habang buhay. Mukha niya. Sure, pero hindi kayang maghintay? Kung totoong mahal niya ako at totoong lalaki siya, kaya niyang irespeto ang desisyon ko at maghihintay siya. Ganun! Natigilan si Asher dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya walang tumagal na girlfriend sa kanya ay dahil hindi nawala ang pagmamahal nito sa kaibigang si Maven. Alam niyang kay Maven lamang niya kayang maging siya. Ang totoong siya na si Maven lamang ang nakakakita. Matapos nilang kumain ay hinatid na ni Asher si Maven sa kondo nito at doon lamang nagkaalaman na nasa iisang building lang pala ang kanilang kondo, ngunit sa magkaibang floor. Dito ka rin pala nakatira? Tanong ni Asher. Nagtaka ang dalaga. Oo, bakit? Dito rin ako eh. Weh, hindi nga. Oo nga, nasa 8th floor ang unit ko. Ikaw ba? Lah, nasa 10th floor naman ang unit ko. Ang galing naman. Malapit na lang palang kakalampagin ko kapag nagutom ako. Diyan ka magaling eh. Kilala mo lang ako kapag gutom ka. Grabe siya. Hindi naman no. 5 taon kang ang pahinga eh. So, dapat ko pang ipagpasalamat yun. Oo naman. Sabay silang sumakay sa elevator at doon nagtuloy ng bangayan. Text mo sa akin ang unit number mo ah. Saad pa ni Maven. Bakit naman? Siyempre, para alam ko kung saang pinto ang kakalampagin ko. Tsaka para pupunta ako sa unit mo para kapag kailangan ko ng katsismisan. Nakangiting sabi pa ni Maven sa kaibigan. Napapailing na lamang ang binata. Dahil nasa 8th floor lang naman si Asher ay siya ang unang bababa. Pero ipinagtaka ni Maven nang hindi lumabas ng elevator ang kaibigan. Bakit hindi ka lumabas? Nagtatakang tanong ni Maven. Ihahatid muna kita sa unit mo bago ako umuwi sa unit ko. Nax, gentleman naman yan. Pero iniwan pa rin. Yaan mo, hindi natin sila bate. Natawa ang binata. Pakiramdam nito ay parang na-comfort siya sa sinabi ng dalaga na hindi natin sila bate. Tila ba lumakas ang loob niya dahil dumating na ang nag-iisang kakampi niya sa lahat, ang best friend niyang si Maven. Dito na ang unit ko. Gusto mo bang pumasok? Hindi na, magpahinga ka na at gabi na. Ngumuso ang dalaga. Opo, para ka namang daddy niyan eh. Matulog ka ng maaga, baka may pag-asa ka pang lumaki.
Nye, dead ma sa basher. Pabiro pa itong umirap. Pasok na. Nakangiting utos ng binata. Opo, bye! Kumaway lang naman si Asher. Pagsara ng pinto ay napasandal sa likod nito si Maven at napahawak sa dibdib habang nakangiti. Lah, bakit kinikilig ang auntie na yan sa best friend niya? Mahinang tanong pa niya sa kanyang sarili bago na iiling na dumiretso sa loob ng kanyang unit. Samantala, pagkasara ng pinto ay nakangiti pa rin ang binata at hindi agad umalis. Tinitigan nito ang unit number ng kaibigan. Baka meant to be talaga tayo. Nakangiti namang tanong ni Asher sa sarili bago nakangiti pa ring umalis sa floor na iyon pabalik sa kanyang unit. Dahil nasa iisang building lang naman sila ay madalas na silang magkitang dalawa. Madalas, kapag magbubukas ng pinto ang dalaga para lumabas, ay nakasandal na sa gilid ng kanyang pinto ang binata. Hinihintay siya. Kaya pala madalas itong magtanong sa text kung anong oras ang labas niya sa kanyang unit ay para hintayin siya roon. Oh, balak mo bang pumasok bilang security guard ng unit ko? Natatawang tanong ni Maven nang makita na naman si Asher sa labas ng kanyang unit. Bakit? Kaya mo ba ang rate ko? Oo naman. Kaya lang hindi ko kailangan ng guard. Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang trabaho? Wala. Nakalive ako. Lah, bakit? May sakit ka? Agad na inilapat ni Maven ang kanyang palad sa noo ni Asher. Napatitig ang binata sa dalaga at napalunok. Wala ka namang lagnat ah. Wala nga. Bakit ka nag-leave? Para yayain ka. Napataas ang kilay ni Maven sa pagtataka. Yayayain? Ako? Oo. Saan naman? Sa Boracay. Nanlaki ang mga mata ni Maven. Seryoso? Yeah. Gusto mo ang beach, di ba? Kaya, tara. Kailan? Ngayon. Ngayon? Gulat na tanong ni Maven. Oo. Bakit? Sandali naman. Kung makapagaya ka, akala mo naman tatawid lang ng kalsada ang Boracay ah. Kaloka to. As in ngayon ah? Oo, nakapag-book na ako ng tutuluyan natin at ng ticket. Agad na? Sinong kasama natin? Wala, tayo lang. Dapat ba groupings? Nagsalubong ang kilay ni Maven sa naging sagot ng kaibigan kaya agad na lumayo si Asher. Ayos ka rin ng sagot no? Tumawa ang binata. Kunin mo na ang mga gamit mo. Sige na. Nasaan ang gamit mo? Nasa kotse ko na. Wow, ready ka. Paano pala kung hindi ako pumayag na sumama? Nagtaas pa ito ng kilay. Bubuhatin kita at isasakay kitang pilit. O kaya, kikidnapin na lang kita. Pareho lang yung sinabi mo. Sira ulo ka. Pareho lang ba? Ewan ko sa'yo. Kukuha lang ako ng gamit ko. Ilang araw ba tayo? 4 days. 4 days? Bakit ang tagal? Gusto ko nga sana 1 week eh. Kapag tinamad akong umuwi, mag-e-extend na lang tayo. Bahala ka na sa mga plano mo. Kukuha lang ako ng gamit ko pang 1 week para sure. Okay. Pagpasok muli ni Maven sa kanyang unit, ay nagmadali ito sa paghahanap ng mga damit na dadalhin niya. Grabe naman mag-iya ang lalaking yun. On the spot talaga. Kaloka! Nang makatapos naman ang dalaga sa ginagawa, ay agad din naman itong lumabas. Kinuha naman agad ni Asher ang gamit ni Maven at siya na ang nagdala hanggang sa makarating sa kanyang sasakyan. Nang makarating ang mga ito sa Boracay ay masayang-masaya ang dalaga. Napangiti naman ang binata nang makita ang sayang iyon ni Maven dahil alam nitong gustong-gusto nito ang dagat. Isang bahay palang kinuha mo? Tanong ni Maven habang nakatayo sila sa tapat ng isang bungalow house. Tumango ang binata. May 2 kwarto yan sa loob at kusina para makapagluto tayo. Mamimili na lamang tayo mamaya ng lulutuin. Marunong kang magluto? Oo naman. Alam kong hindi ka marunong magluto, kaya nag-aral ako. Palagi ka pa naman gutom. Natigilan ang dalaga. Nakaramdam siya ng hiya at kilig dahil kilalang kilala talaga siya ng binata. Marunong naman ako. Prito nga lang at pagsasaing. Kaya nga nag-aral na ako para naman hindi ka laging prito ang ulamin. Di ikaw nang marunong. Pasok na nga tayo sa loob. Sabi na lamang ng dalaga upang maitago ang kanyang kilig.
Nagpahinga lamang sila ng ilang oras bago napagpasyahan na mamili ng kanilang stocks para sa kanilang bakasyon. Anong gusto mong ulam mamaya? Marunong ka ba ng buttered shrimp? Nagka-crave kasi ako dun ngayon eh. Oo naman. Sige, lutuan kita mamaya. Yay! Thank you! Masayang saad ng dalaga. Marami pa silang pinamili na iba't ibang seafood. Namili na rin sila ng mga panglahok, alak at mga chips na si Maven lahat ang namili. Pagkatapos nilang makapamili ay dumiretso na rin sila sa kanilang uuwiang cottage. Naging masaya ang bakasyon ng dalawa. Palaging ipinagluluto ni Asher si Maven ng mga paborito nitong pagkain at madalas silang maglaro sa dagat habang naliligo. Sa huling araw nila sa lugar, napagpasyahan ni Asher na kausapin si Maven habang nag-iinom sila sa tabing dagat, malapit sa bonfire. Sobrang stress ka na ba sa trabaho mo kaya nagyayakang magbakasyon? Tanong naman ni Maven. Medyo. Ilang taon na rin kasi akong walang ganitong pahinga. Bakit naman? Tagapagmana ka ba ng kumpanya? Natatawang tanong ni Maven, kaya natawa rin si Asher. Hindi nga eh. Sakit lang ang ipinamana. Masyado ka kasing masipag. Magtrabaho ka lang ayon sa sahod mo. Hindi ka naman papamanahan dyan. Opo. Ilang minuto silang natahimik bago tumikhim si Asher. Naghahanda sa gustong sabihin. Maven. Naalala mo bang usapan natin noon? Nagtaas ng kilay ang dalaga. Alin doon? Marami tayong napag-usapan, Ash. Yung bago ka umalis, sa ilalim ng malaking puno. Napaisip si Maven bago maalala. Oo. Yung tungkol sa kapag hindi tayo sinuwerte sa love life? Oo, yun nga. Oh, anong meron doon? Bakit mo na itanong? Napatitig si Asher kay Maven at napalunok. Single ka, di ba? Kinabahan si Maven tila nahulaan ang susunod. Oo. Single rin ako. Ready ka ba? Ready saan? Kinakabahang tanong ni Maven. Sa kasunduan natin, 5 years ago. Ready ka na bang subukan? Biruan lang yun, di ba? Kinakabahang sagot ni Maven. Nope. Susubukan na natin dahil pareho tayong single. Seryoso ka rin? Yup. Let's try a 7-day trial. 7-day trial? Ano yun? Pauso ka? Salubong ang kilay ni Maven. Subukan natin umaktong magkarelasyon ng 7 araw para makita kung mag-work. Baliw ka ba? Sa tingin mo, magagampanan natin yan? Karamihan ng mag-best friend hindi naman compatible. Umayo si Asher ng upo. Kaya nga may trial. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Kinokontra mo na. Paano kung hindi mag-work? Di, balik tayo sa pagiging mag-best friend. No hard feelings. Okay. Pero kapag nag-work, okay lang ba sa'yo na totohanin natin? Hindi agad nakasagot si Maven. Napalunok sa kaba. Sige. Sure ka na? Oo. Okay, start tayo ng 7-day trial bukas. Bukas agad? Oo. Paggising pa lang natin, girlfriend na kita. Boyfriend mo na ako for 7 days. Kahit kinakabahan ay pumayag si Maven. Sige. Pareho silang kabado. Takot na baka hindi nila mapigilan ang mga totoong nararamdaman nilang matagal nang tinatago. Kinaumagahan, sa unang araw ng kanilang trial, hindi agad makalabas ng kwarto si Maven dahil hindi niya alam ang gagawin kapag nagkita sila ni Asher. Pero nang makaamoy siya ng mabango mula sa kusina, napilitan siyang lumabas. Good morning! Masiglang bati ni Asher nang makita si Maven. Good morning din. Maupo ka muna. Pagtitimpla kita ng kape habang hinihintay maluto ang pagkain. Sige. Nakaready na ba ang mga gamit mo? Uuwi na tayo pagkatapos kumain. Okay na. Inilapag ni Asher ang kape sa harap ni Maven at naupo sa tabi nito. Napalunok ang dalaga at muling nakaramdam ng kaba. Malapit na maluto yun. Konti na lang. Nakangiting saad ni Asher. Hindi makatingin si Maven. Nakapako lang ang tingin sa kape. Sige, okay lang. Napansin ni Asher ang pagkailang ni Maven.
kaya sumilip siya sa mukha nito halos isang dangkal lang ang layo. Nagulat si Maven. May problema ba? Ha? Problema? Sino? Tarantang sagot ng dalaga. Napangiti si Asher. Ikaw, okay ka lang ba? Ako? Oo naman. Pinisil ni Asher ang ilong ni Maven habang natatawa. Ang cute mo. Gutom ka na siguro. Maghahain na ako. Hindi nakakilos si Maven sa gulat. Kahit habang kumakain, inaasikaso siya ni Asher, kaya hiyang-hiya siya. Sanay siya sa pagiging maalaga ng kaibigan, pero iba na ang pakiramdam ngayon dahil sa kanilang usapan, lalo na't matagal na niyang tinatago ang nararamdaman para rito. Magpahinga ka na muna. Kita tayo mamayang gabi. Sabi ni Asher nang maihatid si Maven sa unit nito pagbalik nila mula Boracay. Mamayang gabi? Bakit? Dinner date. Nagulat si Maven. Ilang beses kumurap bago nakasagot. May lakad ka ba? Ha? Wala. Nagulat lang ako. Saan? Sa dinner date. Ngumiti si Asher. Girlfriend kita simula ngayon, di ba? Gagawin talaga natin yung 7-day trial mong pakulo? Bakit? Natatakot ka bang mahulog sa akin? Umismid si Maven. Malamang, ikaw ang unang mahulog. Walang sisihan kapag na-in-love ka, ha? Sige, pero wag kang mag-ghost kapag na-in-love ka rin sa akin, ha? Panagutan mo ko. Anong panagutan? Hindi naman kita mabubuntis. Umalis ka na nga. Kita na lang tayo mamaya. Natawa si Asher. Bye, girlfriend. Ang pangit ng tawag. Mag-isip ka naman ng unique. Nag-isip si Asher. Wala ako maisip eh. Pero ako, may itatawag sa'yo. Ano? Vitamia. Ha? Ano yun? Tunog bitamina? Basta, Vitamia. Nakangiting paalam ni Asher. Naguguluhan si Maven habang nakatanaw kay Asher. Naiiling itong pumasok sa unit. Vitamia? Tunog vitamins? Timang talaga yun. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, dumating si Asher sa unit ni Maven para sunduin siya. Sakto namang tapos nang mag-ayos si Maven nang mag-doorbell ang binata. Pero bago siya lumapit sa pinto, ikinalma muna niya ang sarili. Kalma, Maven. Best friend mo pa rin siya. Nag-level up lang kayo, pero siya pa rin yun, okay? Okay. Nagbuntong hininga na lamang siya bago binuksan ang pinto. Hi, Vitamia. Bati ni Asher nang nakangiti. Yan na naman, ginawa mo akong bitamina eh. Ano ba talagang ibig sabihin yan? Ngumiti lang si Asher. Tara na! Sabi ni Maven kaya umalis na sila para sa dinner date. Pagdating sa resto, ilang beses nilibot ng tingin ni Maven ang paligid. Wait lang, pamilyar sa akin ang lugar na to ah. Bakit? May nakadate ka na rito? Lilipat na tayo kung meron. Agad na tanong ni Asher. Tumigil pa sa paglalakad. Baliw, wala akong nakadate dito sa Pilipinas. Bakit mo alam to? Kasi po ang may-ari nito. Natigilan si Maven nang batiin siya ng isang lalaki. Maven? Bati ni Soren, ang may-ari ng resto. Soren, hi! Masiglang sagot ni Maven at nakipagbeso. Agad namang nagsalubong ang kilay ni Asher. Do you have reservation? Kung wala, okay lang. You can sit anywhere. Ngumiti si Maven pero naunahan siyang sumagot ni Asher. Seryoso at nakataas ang kilay. May reservation kami under my name. Asher Remington. Ngumiti si Soren at tinawag ang isang staff. Just follow my staff. Sabi niya bago tumingin kay Maven. Tell me if you need anything na wala sa menu. Ako nang bahala. Nako, thank you. Sagot ni Maven. Hinawakan ni Asher sa bewang si Maven at marahang inakay palayo kay Soren habang nakikipagmasama ang tingin dito. Naiiling lang si Soren. Uy, ano ba problema mo? Bakit salubong ang kilay mo? Tanong ni Maven pag upo nila sa reserve table. Binalingan siya ni Asher, nakakunot pa rin. Trial pa lang, pero niloloko mo na ako. Nanlaki ang mga mata ni Maven. Dumampot siya ng tissue, binalot at ibinato kay Asher. Anong sinasabi mo? Baliw ka ba?
Harap-harapan kang nag-cheat, Vitamia. Kaya pala pamilyar sa'yo ang resto na to. Ang OA mo. Boyfriend yun ng kaibigan ko. Kumalma si Asher. Boyfriend ng kaibigan mo? Sino sa 5? Boyfriend ni Vanya. Kalmado ka na. Sorry. Teka, bakit pa tayo nagtatalo parang totoong magkarelasyon? Trial lang naman, di ba? Kahit trial pa lang, boyfriend mo na ako. Kaya normal lang tong pagtatalo. Pati pagsiselos mo, normal? Natigilan si Asher. Naputol ang usapan nila nang dumating ang order. Sa pangalawang araw ng kanilang trial ay wala naman silang usapan na aalis kaya naman nakahiga lamang ang dalaga sa kanyang sofa. Ngunit napabalikwas ito ng bangon dahil sa sunod-sunod na pag-doorbell sa kanyang unit. Grabe naman yun! Gigil na gigil sa doorbell? Inis na reklamo nito at tinungo ang pinto. Nang mabuksan na ang pinto ay bumungad sa kanyang harapan ang binatang si Asher. Oh, wala naman tayong usapan ah. Ngumiti naman ang binata. Ay, Vitamia. Hindi ka marunong magluto, di ba? Oo? Kailangan bang ipaalala mo pa sa akin? Kaya ako nandito. Ipagluluto kita ng lunch. Tapos, sabay na rin tayo mag-lunch. Ha? Pwede naman ako mag-order. Eto nga oh, nagtitingin na nga ako online. Pagpapakita pa nito ng kanyang cellphone. No need. Your boyfriend is here. Ipagluluto ka ng masarap na lunch for our second day. Kumindat pa ito at dire-diretsyong pumasok sa unit ng dalaga. Nagtaas ng kilay si Maven habang habol ang tingin kay Asher. Wala na rin itong nagawa kaya sumunod na lamang ito. Teka nga, wala ka na bang trabaho? Meron. Meron? Bakit nandito ka na naman at wala sa trabaho mo? Half day. Half day? Ang tagal na ng bakasyon mo, nag-half day ka pa rin? Oo, para may pagluto ka. Ang OA naman. Kaya ko naman umorder kapag nagutom ako. Hindi lang ako maalam magluto pero hindi ako baldado, Ash. Hindi ko naman sinabing baldado ka. Ginagawa ko to dahil boyfriend mo ko, di ba? Pero trial pa lang naman to. Vitamia. Putol ng binata sa sasabihin ni Maven. Ang trial natin ay walang pinagkaiba sa totoong magkarelasyon. Ginagawa natin to para malaman kung nag-workout tayo. Kaya hindi mo dapat sinasabi palagi na trial lang naman tayo. Paano natin malalaman kung posibleng maging totoong tayo kung trial pa lang, hindi na natin ginagawa ang dapat gawin? Hindi natin ipinaparamdam ang dapat nating maramdaman para sa isa't isa. Hindi nakasagot ang dalaga at tila napahiya. Napansin naman yon ng binata. Vitamia, please, don't filter yourself. Kilalang kilala na natin ang isa't isa. Kung ginagawa mo to dahil natatakot kang mahulog sa akin, please, itigil mo na. Huwag mong pigilan. Hayaan mo kung ano ang mangyayari. Pakiusap ng binata. At simula nang naging usapan nilang iyon ay hindi na muli pa binanggit ng dalaga ang salitang trial lamang. Bagkos, hinayaan na lamang niya ang sarili na mas mahulog sa kaibigan dahil sa 7-day trial na pakulo nito. Masaya naman ang binata nang mapansin na bumalik na sa dati si Maven. Sa kanilang pang-anim na araw ng trial ay bumalik sila sa malaking puno na paborito nilang tambayan noon na may dalang panapin at mga pagkain. Mas lalong naging magarbo ang sanga nitong puno, no? Mas masarap tuloy tambayan ngayon dahil sobrang lilim. Saad ni Maven nang makaupo na sila sa ilalim ng puno. Kaya nga niyaya kita dito para mag-picnic, para naman makalanghap naman tayo ng sariwang hangin. Oo nga eh. Pakiramdam ko nga para na akong nasa tambucho mismo ng sasakyan araw-araw. Natatawang saad ng dalaga. Ang tanda na rin ng puno na to, no? Tanong ni Asher habang nakatingala sa magarbong sanga at dahon nito. Oo, matanda pa yata sa'yo. Agad na tiningnan ni Asher ang dalaga. Bakit parang sinasabi mo na matanda na ako? Bakit? Pabata ka ba? Hindi pa tanda? Pero hindi pa naman ako sobrang tanda, Vitamia. Wala naman akong sinabi. Defensive mo. Teka nga, ano ba talaga ang Vitamia na yan? Tsaka mo na i-search sa last day of trial. Bukas? Bukas na ang pang 7th day ah. Yeah. Bakit bukas ko pa aalamin? Kasabay na magiging desisyon natin. Natigilan si Maven.
Sa ilang araw na nakalipas ay nawala sa isip na kailangan pa nga pala nilang magdesisyon sa ikapitong araw kung ipagpapatuloy pa ba nila o tatapusin na lamang. Nakaramdam din siya ng takot sa kalalabasan ng kanilang ginawa dahil baka hindi sila pareho ng magiging desisyon. Natatakot ang dalaga na baka sa huli, siya lang pala ang may nararamdaman. Sige. May problema ba? Ha? Wala naman. Bakit? Para kasing bigla kang nanamlay dyan. Wala. Baka gutom lang. Ano ba ang niluto mong pagkain para sa picnic natin? Marami. Pero binilhan kita ng paborito mo. Baka lang gusto mong iyon muna ang kainin mo. Munchkin donut? Ngumiti ang binata at tumango. Gusto mo ba? Aba, syempre naman. Bawal tumanggi sa grasya, no? Natawa ang binata. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga dala nilang pagkain habang nagkukwentuhan. Inubos nila ang buong maghapon ng araw na iyon ng walang iniisip na trabaho, walang problema at puro tawanan lamang. Para naman sa kanilang huling araw ay pinaghandaan ng binata dahil ito na rin ang araw na aamin siya sa kaibigan. Ito na rin ang araw upang ihayag ang kanilang desisyon. Para sa binata ay gusto niyang totohanin ang relasyon, ngunit kung anuman ang magiging desisyon ni Maven ay kanya pa rin namang rerespetuhin. Ano ba? Saan mo ba ako dadalihin? Last floor na yung 22nd floor na nilabasan natin sa elevator kanina, di ba? Bakit naakyat pa rin tayo ng hagdan ngayon? Diyos ko, ang edad ko ay nasa 20s pa lang pero ang aray-aray sa katawan ko pang senior na tapos pinaakyat mo pa ako ng hagdan. Reklamo ng dalaga kay Asher, kaya naman umupo ang binata sa harapan nito. Sakay. Ha? Sumakay ka sa likod ko para hindi ka na mapagod ulit. Sure ka? Mabigat ako. Sakay na. Yung mga pabigat nga sa office nabubuhat ko. Ikaw pa. Ay, may hugot ka. Mukhang malalim ang galit Pag-usapan natin ng chismis na yan mamaya. Sa ngayon, sige, buhati mo muna ako sa likod mo dahil parang hihiwalay na ang kaluluwa ko sa pagod. Saad ng dalaga bago sumampa sa likod ni Asher. Napangiti naman ang binata at nagtuloy na sa pag-akyat ng hagdan. Nang makarating sila sa rooftop ng building ay nanlaki ang mga mata ni Maven. Wow! Ang ganda! Ibaba mo ako, dali! Natatawang ibinaba ni Asher ang dalaga at nang makababa naman ito ay parang batang nagtatakbo sa rooftop patungo sa railings nito. Hey, careful! Nababahalang sigaw ng binata. Tuwang-tuwa si Maven na makita ang kabuuan ng lugar nila na puno ng ilaw mula sa rooftop. Idagdag pa na may ayos ang lugar na pinaset up ni Asher. May mesa at 2 upuan, may rosa sa gitna at may ilaw. Meron ding maliliit na bumbilya na ginawang kisame at mahabang mesa na maraming pagkain dahil alam niyang mahilig sa pagkain si Maven. Ang ganda naman dito! Ikaw bang nagpa-set up nitong rooftop? Nakangiting tumango ang binata. Grabe! Nagpuso-puso ang mga mata ko sa mga pagkain. Mukhang masarap lahat Meron bang pagkain ng hindi masarap sa'yo? Mukhang wala naman Natatawang tanong ni Asher. Sininghalan naman agad siya ng dalaga. Hoy, meron! Ano? Ngumuso ang dalaga. Yung luto ko. Sabi pa nito sabay tingin sa ibang direksyon. Hindi naman napigilan ni Asher ang matawa ng malakas kaya sinamaan siya ng tingin ng dalaga. Tatawa-tawa? Masayang-masaya ka dyan? Sorry, kumain na nga tayo para mabawasan ang toyo mo. Habang kumakain ay napansin ni Asher na parang nilalamig si Maven dahil panay ang hawak at haplos nito sa kanyang braso. Hinubad ni Asher ang kanyang jacket bago tumayo at ipinatong iyon sa balikat ng dalaga. Thanks. Nginitian naman siya pabalik ng binata bago bumalik sa kanyang upuan. Vitamia. Nakapag-desisyon ka na ba? Natigilan ang dalaga sa pag-inom dahil sa tanong na iyon ng binata. Kinabahan ito. Oo. Ikaw? May desisyon na rin ako. Pero kung sakaling hindi tayo pareho ng desisyon, ererespeto ko ang sayo. Ganun din ako.
Tumayo ang binata at marahan na hinila si Maven para itayo rin ito. Tiningala naman siya ng dalaga habang napapalunok dahil sa kaba. May I know your decision first? Bakit ako ang una? Kasi ladies first palagi. Napanguso ang dalaga. Ganun? Hindi ba pwedeng baguhin? Hindi. Sige na. Hindi sasama ang loob ko kahit ano pa ang magiging desisyon mo. Baka nga ako pang sumama ang loob eh. Bulong pa ni Maven. Ha? Wala. So, anong desisyon mo? Napapikit si Maven at nagbuntong hininga. Ash, ang totoo niyan kasi, bago pa man ako umalis 5 years ago, gusto na talaga kita. Napalunok si Asher at kumabog ng malakas ang dibdib dahil sa narinig. Napatitig ito sa kausap at hindi sumagot para patapusin muna si Maven. Pero dahil nga high school pa lamang ako noon at parang imposible na magustuhan mo ako, hindi ko na sinabi. Akala ko kasi mawawala rin naman yun. Pero na magkita muli tayo, doon ko napatunayan na hindi pa pala nawawala. I still like you, Ash. Pero sana hindi ito maging dahilan para magbago ang desisyon mo. You don't need to like me back just because I like you, okay? So, kung ako ang tatanungin, gusto ko magsimula tayo for a real relationship. Pero depende pa rin sa magiging desisyon mo. At uulitin ko, ayokong baguhin mo ang nabuo mong desisyon dahil sa pag-confess ko. Maliwanag? Titig na titig ang binata kay Maven habang nagsasalita hanggang sa matapos. Gustuhin man niyang ngumiti na dahil sa sayang nararamdaman matapos ang pag-amin ng dalaga ay kanya munang pinigilan. Do you know how hard it is for me to not tell you how much I like you since then? It was a torture, Vitamia. Natigilan si Maven habang gulat na nakatingala sa binata. Asher. Hindi ko to sinasabi dahil sa gusto mo ko. Dahil sigurado ako, bago mo ko nagustuhan, hulog na ako sa'yo. Pinili ko lang ding itago dahil hinihintay kong mag-college ka pero hindi ka pa natatapos sa high school. Iniwan mo na ako para magpatuloy sa ibang bansa. Kagaya mo, akala ko mawawala rin yung nararamdaman ko para sa'yo dahil sa mga naging girlfriend ko. Pero hinahanap kita sa kanila. Ano? Kaya ba hindi kayo nagtatagal? Parang gano'n na nga. Napakamot pa ito sa kanyang ulo. Ay nako! Isa pa ako sa naging dahilan niyan. It was all in the past now, Vitamia. I want to ask you now. Ano? Dahil pareho naman pala tayo ng nararamdaman. Ibig sabihin, itutuloy na natin ang trial at totohanin na natin. Wait lang. Bago ko sagutin ang tanong mo, isa-search ko muna ang Vitamia na yan. Baka mamaya, iniinsulto mo pala ako. Saad ni Maven bago kinuha ang kanyang cellphone at natawa naman ang binata. Go ahead, search for it. Vitamia is an Italian endearment which means my life. Basa ni Maven sa kanyang cellphone matapos nitong isearch ang word na iyon. Mabagal itong napatunghay muli sa binata. Ngumiti naman agad si Asher. Will you be my girlfriend for real, Vitamia? Mula sa gulat ay unti-unti rin namang ngumiti si Maven sa binata at mabagal na tumango. Yes, of course for real. Dahil sa naging sagot ng dalaga ay nakahinga ng maluwag si Asher at maingat na niyakap si Maven. Ang takot nilang pareho ay napalitan ng saya nang malaman na pareho sila ng nararamdaman ng gabing iyon. Nako, kaya naman pala pareho pa rin kayong single dahil kayo talaga ang para sa isa't isa. Nakangiting saad ng mama ni Asher isang araw nang dalhin ito ang dalaga para ipakilala, hindi bilang best friend kundi bilang girlfriend. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Kaya naman pala palagi na lang iniiwan ang anak ko dahil hindi sila ang para sa kanya. Dugtong pa ng ginang. Kasi nga ma, meant to be talaga kami ng best friend ko. Predicted ko na yon noon pa. Sagot naman ni Asher kaya pinagtaasan siya ng kilay ng dalaga. Napredict mo mukha mo. Kinabahan ka nga na baka ikaw lang ang may gusto sa ating dalawa eh. Kaya matagal mong itinago ang pagkagusto mo sa akin. Ay, wow. Nahiya naman ako sa isa riyan na akala mo
hindi natakot para magtago ng 5 taon. Habang nag-aasaran ang dalawa ay nakangiti naman silang pinanonood ng mama ni Asher. Sa isipan ng ginang ay wala man lang nagbago sa pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Tulad pa rin sila noon na madalas mag-asaran. Nakalimutan ata nilang magkarelasyon na sila ngayon, hindi na lang mag-best friend. Sa isipan ng ginang, napapailing na lamang ang ginang habang nakangiti sa dalawa. Nang magsimula na sa trabaho niya si Maven sa kanilang kumpanya, ay hatid sundo ito ni Asher at hindi na siya pinayagan pa ng binata na magmaneho. Boy Tamiya, kailan mo ko ipapakilala sa mga kaibigan mo? Biglang tanong ni Asher habang nagmamaneho. Huwag kang mainip, hindi pa kasi tamang panahon. Sagot naman ng dalaga, sabay ngiti. Ha? Bakit? Basta, malalaman mo rin sa tamang panahon. Nagsalubong ang kilay ni Asher. Bakit parang narinig ko na yan noon? Hindi ko lang maalala kung saan. Hindi na sumagot ang dalaga. Napangiti na lamang ito dahil sa kanyang naiisip. Hindi niya talaga ipinakilala ang binata sa mga kaibigan hanggat hindi pa sila kasal. Ito ang magiging ganti niya sa mga kaibigan na palagi siyang inaasar sa kanilang mga naging kasal. Tanging si Maven na lamang kasi ang hindi pa ikinakasal sa kanilang 6 na kinantsawan nila sa huling kasal na pinuntahan ng mga ito. Ang kasal ng kaibigang si Sahari. Abangan nila ang ganti ng isang ape. Bulong pa ng dalaga habang nakangiti. At makalipas nga lamang ng 1 taon nilang relasyon ni Asher ay inalok na agad siya nito ng kasal. Ang proposal ay sa pagitan lamang nilang dalawa at walang kahit sino ang kasama sa nangyari. Kaya kahit iyon ay itinago ni Maven sa mga kaibigan upang gulatin ang mga ito sa wedding invitation. Anong meron at bigla tayong nagkaroon ng unplanned get-together? Tanong ni Vanya. Nakaupo sila ngayon sa 6-seater ng resto ng asawa nito kung saan sila pinapuntang lahat ni Maven. May nangyari ba sa iyo, Maven? Bakit biglaan ata na gusto mo kaming makausap? Nababahalang tanong naman ni Alea. Dahil walang emosyon ang ipinapakita ni Maven sa mga kaibigan, ay nag-aalala ang mga ito. Pero sa loob-loob ng dalaga ay gusto na niyang tawanan ang mga kaibigan dahil sa hitsura ng mga ito. Hoy, ano? May nangyari ba? Magsalita ka naman! Nag-aalalang tanong naman ni Vanya. Enjoy na enjoy si Maven habang pinapanood ang hitsura ng kanyang mga kaibigan. Pero hindi maitatanggi kung gaano siya kamahal ng mga ito kahit hindi na sila masyadong nagkakasama-sama. Kinuha nito ang mga invitation sa kanyang bag habang pigil na pigil ang tawa. Isa-isa niya itong inilapag sa mesa sa mismong tapat ng kanyang mga kaibigan. Sinadya pa nito na ilagay lamang sa isang plain envelope ang invitation ng mga ito. Ano to? Kinakabahang tanong ni Sahari na siyang mas madalas makasama ni Maven. Natawa si Maven. Bakit hindi niyo tingnan? Bakit parang natatakot kayong hawakan? Nagkatinginan ang mga kaibigan nito bago dahan-dahang kinuha ang maliit na envelope sa kanilang tapat. Nanlaki ang mga mata nito at maya-maya lang ay sabay-sabay na sumigaw. Kinalampag pa ang mesa kaya naagaw nila ang atensyon ng mga nandoon. Ang asawa ni Vanya na may-ari ng resto ay naiiling na lamang habang nakangiti na nakatanaw sa kanila. Ano ba kayo? Kumalma nga kayo, nakakahiya. Huy! Saway ni Maven. Oh my gosh! Sinong malas na lalaki ang napikot mo? Tanong ni Sahari. Sinamaan niya ito ng tingin. Ang bargas ng bibig mo Hindi ko siya pinikot. We! Sabay-sabay na saad ng 5 niyang kaibigan kaya napamaang naman ang dalaga. Aba mga siraulong to. Parang hindi kayo kaibigan Kayo lang ba ang may karapatan na pakasalan? Hindi naman. Baka lang kasi namikot ka na at hindi na nahintay ang hinuhulma ni bro para sa'yo. Sagot ni Vanya. Pero, for real ba to? As in? Hindi makapaniwalang tanong ni Viala. Hindi, joke-joke lang to. Sarkastikong sagot naman ni Maven. Malamang for real. Kaloka kayo. Bakit wala ka namang naipakilalang boyfriend? Kasal agad? Tanong ni Lavelle.
Plano ko talagang hindi siya ipakilala hanggat hindi pa kami ikakasal para isampal sa inyo ang katotohanang ikakasal na rin ako sa wakas. Kagaya nyo. Ha! Akala nyo Pang-aasar pa nito sa mga kaibigan. Hindi ba siya napilitan lang? Tanong pa ni Sahari. Sahari? Nagtawanan ng mga ito dahil sa bulyaw na iyon ni Maven. Pero congrats! Sa wakas, lahat tayo ay nasa tamang tao na. So happy for all of us! Saad naman ni Viala. Yay! Group hug nyo ko dali! Ang cute nyo kanina! Natatawang sabi pa ni Maven. Nagyakapan ang anim na magkakaibigan habang nagtatawanan. Masayang-masaya naman si Maven dahil nakumpleto muli sila at kahit na hindi sila madalas nagkakausap-usap ay ganoon pa rin naman ang pakikisama ng isa't isa. Tila ba sabik sa chismis ng bawat isa. Sa mismong kasal na lamang nakilala ng mga kaibigan niya si Asher. Kaya naman sa reception ay tinatawanan ni Maven ang mga kaibigan na titig kay Asher. Napapailing naman ang asawa nito na nasa kanyang tabi dahil sa kalokohan nito. Vita Mia, ito palang tamang panahon na sinasabi mo para asarin ng mga kaibigan mo. Natatawang tanong ni Asher. Oo. Tingnan mo mga mukha parang nanuno. Asher, sure ka na ba talaga? Baka naman nabibigla ka lang, may oras pa. Tanong ni Sahari. Huy, tapos na ang kasal, wala nang oras. Ano bang sinasabi mo? Tumigil ka nga. Bulyaw ni Maven sa kaibigan. In all fairness girl, hindi ka talaga nagpatalo ha? Gwapo, matangkad at mayaman din. Saad ni Viala. Syempre, hindi naman pwedeng kayo lang. Pero ang alam ko, afam ang gusto mo Sabat ni Vanya. Hindi ba sa Hari? Gusto raw ni Maven ng afam? Oo, yun ang mga bet niya Nanlaki ang mga mata ni Maven at napatingin sa asawa na ngayon ay nakataas na ang kilay na nakatingin sa kanya. Hindi totoo yun Huwag kang maniwala sa kanila. Asus, sabi mo nung kasal ko, afam ang aasawahin mo Pang-aasar pa muli ni Sahari. Tawa naman ng tawa ang mga kaibigan nito. Sahari baka hindi kita matansya, sinasabi ko sa'yo. Lalagyan ko ng Zonrox ang pagkain mo para luminis yung mga lumalabas sa bibig mo. Tawa lamang ang sinagot ni Sahari. Napuno ng tawanan at asaran sa resepsyon ng kasal dahil sa anim na magkakaibigan. Sila lamang ang may pinakamaingay at magulong table sa buong resepsyon. Wala namang magawa ang asawa ng mga ito kung hindi ang panoorin sila habang nakangiti. Vita Mia, relax. Okay? Relax? Sira ulo ka ba? Manganganak na ako at sumasakit na ng sobrang tiyan ko tapos gusto mo relax? Ikaw kayang paanakin ko riyan? Inis na bulyaw ni Maven sa asawa habang nakahiga sa hospital bed. Sorry, pero kasi baka mapano ka Ilang minuto na lang naman daw at ipapasok ka na sa OR. Gusto mo ba samahan kita? Anong palagay mo sa akin mamamasyal sa mall? Asher naman, pwede bang manahimik ka na lang muna? Natataranta kasi ako sa daing mo, Vita Mia Takpan mo muna yung tenga mo. Hindi ko na kaya ang sakit sa tiyan ko tapos masakit pa ang ulo ko sa mga tanong mo. Manahimik ka na muna. Okay, sige. Nanahimik naman na si Asher at tumigil sa pagtatanong habang awang-awa na hawak sa kamay ang asawang umiiyak na sa sakit. Maya-maya lamang ay dumating na ang mga nurse at doktor at dinala na sa loob ng OR si Maven. Hindi naman mapakali sa labas si Asher na pabalik-balik sa paglalakad habang pinagpapawisan. Ilang oras lamang ay inilabas na ang kanyang mag-ina sa OR kaya naman kumalma na rin ito. Wow, our baby is so cute and looks so healthy. Look at her cheeks. It looks like yours. Bakit? Ano bang hitsura ng pisngi ko? Siopaw. Natatawang sagot ni Asher. Pabiro naman siyang inirapan ng asawa. Pwede bang ako ang magbigay ng name ni baby? Kahit sa first name lang. Ikaw nang bahala kung gusto mong dugtungan. Tanong pa nito. Sige, ano bang naisip mong pangalan? Evara. Evara? Bakit? It means gift of God. Napangiti si Maven. Ang hilig mo sa mga may deep meaning, no? Pero ang ganda. Kailangan mong bigyan ng meaning ang lahat ng mahalaga sa buhay mo para hindi mo makalimutan. Ganon ba yun? Opo.
Nakangiting sagot ni Asher. Sige, dugtong ko na lang ang Reeve. Eva Reeve. May meaning ba ang Reeve? Oo, dream. What a nice name. Nakangiting saad ni Asher habang nakatingin sa kanilang anak. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas lamang ang 2 taon ay nasundan na ang anak ni na Maven ng isa pang sanggol na lalaki naman. Pinangalanan naman nila itong Ilikai Yiraz na ang ibig sabihin ay pareho lamang sa kanilang panganay. Ilikai ay gift of God, Yiraz naman ay dream. Naging masaya ang kanilang maliit na pamilya. At sa tuwing Pasko at New Year ay nagkakaroon sila ng gatherings kasama ang kanyang 5 kaibigan, ang mga anak nito kasama rin syempre ang mga asawa. Dahil gaya ng pangako nilang 6 sa isa't isa, isa na silang pamilya. Kaya kung magkakaroon man sila ng sariling pamilya, ay bubuuin nila itong isang malaking extended family. At ang kanilang mga anak ay magiging matalik na magkakaibigan din kagaya nila. Mula sa chaotic squad ng kanilang simula ay nagtapos silang lahat bilang isang happy wife and mom na magkakasama pa rin hanggang sa huling kwento. Wakas.